Marami pong nagtatanong sa ating comment section, ano daw po ang tunay na relihiyon? Siguro napansin ng ating mga taga-subaybay sa ating mga exposition na maraming relihiyon ngayon na ginawa na lang negosyo. At meron naman mga relihiyon na nakikipamatok sa mga maling relihiyon. Let's say for example, iniisip mo na yung relihiyon mo ay tama, pero siya'y nakipamatok sa isang maling relihiyon tulad ng ginawa ng karamihan ng mga protestante at ng mga evangelicals ngayon. Nakipamatok sila sa Romano Katoliko kahit alam naman nila na mali-mali ang aral ng relihiyong ito. Sa Biblia, bawal po yun, mga kababayan. Mahigpit na utos ng Diyos na huwag kayong makikipamatok o makikipagkaisa sa mga maling relihiyon. Pakinggan ninyo dito sa 2 Korinto 6:14 hanggang 18 yung sinabi ng apostol na si Pablo. Huwag kayong makipamatok ng kabilaan sa mga hindi nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama, mayroon ang katwiran at kalikuan. O anong pakikisama, mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. At anong pakikipagkasundo, mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. Anong pakikipagkaisa, mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin at ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So maliwanag yan, mga kababayan. Ang isang tunay na relihiyon, hindi pwedeng makipamatok ng kabilaan sa mga maling relihiyon. So ang tanong natin, meron nga bang tunay na relihiyon sa Biblia? Ano ang tunay na relihiyon? Maliligtas ba tayo ng relihiyon? Well, wala namang ibang magliligtas sa atin kundi ang Panginoong Jesus. Hindi totoo na pag pumasok ka sa iglesia ni Kristo, maliligtas ka na. Walang ganun sa Biblia. Ang totoo, kahit nga sa panahon ng mga apostol, madaming pumasok sa iglesia pero hindi naligtas O si Ananias at si Safira, sila'y mga miyembro ng iglesia pero ligtas ba sila? Hindi. Yung ibang mga batang babaeng bao na ibinili ni Pablo kay Timoteo, ligtas ba yun? Merong mga kababaihan dati na mga kabataang babae na naging byuda o nawala ng asawa kahit sila'y mga bata pa. So, yung iba sa kanila hindi rin naligtas, pero miyembro sila ng iglesia, di ba? O ito, may babasahin ako. Ito, mga miyembro ng iglesia ito, pero ligtas ba to? Dito sa 1 Korinto 5:11, datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sa gayoy wag man lamang kayong makisalo. So ito kapatid ito, tinatawag ikang kapatid, sabi ni Pablo. Pero wag kayong makikisama sa kanila, kung sila'y mapakiapid, sakim, mananamba sa Diyos-Diyosan, palamura, manlalasing, manlulupig, huwag kayong makikisama doon. But they are members of the church, mga kababayan. So meaning, hindi lahat ng nasa loob ng iglesia ligtas. Mali yung notion na pag pumasok ka sa iglesia, maliligtas ka. Wala sa Biblia yon. Ang tanong, ibig bang sabihin walang tunay na relihiyon? Ibig bang sabihin hindi mahalaga ang relihiyon? Pakinggan ninyo sa Santiago 1:27 kung may tunay na relihiyon, ha? Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So meron bang tunay na relihiyon? Meron bang dalisay na relihiyon sa harap ng Diyos? Pag sinabi mong wala, sinungaling ka. Ito, liwanag ng turo ng mga apostol Merong tinatawag na dalisay na relihiyon. Meaning, meron talagang ganon. May dalisay na relihiyon na nag-i-exist sa mundo. Ano daw yun? Pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So, ang dalisay na relihiyon, nasa sarili mo pala yan, mag-uumpisa yan sa sarili mo. Alam nyo kasi, yung salitang relihiyon,
yan po ay galing sa salitang Latin na religare. Yung Latin term na religare, diyan nanggaling yung salitang relihiyon. Ang sabi dito sa isang reference, the Latin verb religare means to rebind. The Latin noun religio, referring to obligation, bond, or reverence is probably based on religare. So religio and its English derivation religion connote a rebinding. So, ano daw ibig sabihin ng religare na pinag-ugatan ng salitang relihiyon? To rebind, umugnay uli, kumabit uli. Kanino kakakabit? Sa Diyos. Bakit kakakabit sa Diyos uli? Kasi dati tayong nasa Diyos Dati tayong pag-aari ng Diyos, pero dahil sa kasalanan, napalayo tayo sa Kanya. So gusto ng Diyos na mag-reunite tayo sa Kanya, bumalik tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ng Diyos sa Zacarias 1:3, kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ang sabi ni Apostol Pedro sa 3:19 ng Gawa, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Magbalik loob. Reconnect yourself to God. Religare. Rebind yourself to God. Religio sa wikang Latin. Tapos sasabihin ng mga pastor, hindi mahalaga ang relihiyon. Sinungaling ka pala Ang relihiyon nga, pagbabalik loob sa Diyos, tapos sasabihin mo, hindi mahalaga. Pakikipag-ugnayan mo uli sa Diyos yun kasi nilayo ka ng kasalanan mo, tapos sasabihin mo, hindi importante. Lihis na turo yan, wala niyan sa Biblia. So tanong, paano ka uugnay sa Diyos? Sabi kasi, religare means to rebind. So, paano mo i-rebind ang sarili mo sa Diyos? Pakinggan ninyo sa Efeso 2:13 hanggang 16, datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Ano sabi diyan? Dati napalayo daw tayo sa Diyos, pero sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayong lahat ay pinagkaisa sa isang katawan sa Diyos. So, nauugnay tayo sa Diyos, pinagkaisa tayo sa Diyos, we are reconnected to God, we are reunited to God sa pamamagitan ng katawan na yon, ng isang katawan na yon. Ano yung katawan na yon? Yun po ang iglesia, yung church, Colosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. So, yung katawan yun ng iglesia. The body of Christ is the church, sabi sa Biblia. So dito, nakikita natin, meron dalawang kahulugan ng relihiyon. Uugnay ka sa Diyos sa dalawang kaparaanan. Una, uugnay ka sa Diyos personally. Paano yon? Pananatilihin mong malinis ang sarili mo sa gitna ng maruming mundong ito. Yun ang number one. Reconnect yourself to God personally by maintaining your cleanliness in the midst of this world. At pangalawa, uugnay ka sa Diyos through organization. May isang katawan na inihanda si Kristo para tayong lahat is ma-reconnect sa Diyos, ma-reunite sa Diyos. Ano yung katawan na yon? Yung iglesia. So, the second way to reconnect with God is to enter into that body. Papasok ka dun sa iglesyang nagsisilbing katawan ni Kristo spiritually. Personal relationship to God and organizational relationship to God. Yan ang dalawang kahulugan ng relihiyon o reconnect. Kapag isa diyan, ang hindi mo nasunod, sira na yung connection mo sa Diyos. Kailangan kasi kumpleto yan Dapat konektado ka sa Diyos by both means of connection dahil parehong itinuturo yan sa Biblia. Hindi mo pwedeng iitsipwera yung isa. Ngayon, ano ang tunay na organisasyong sasamahan mo? Yan yung tanong ng karamihan Ano ang tunay na iglesyang sa Diyos at kay Kristo? Mahalaga ito, mga kapatid. Dahil ang sabi sa Biblia,
ang tunay na relihiyon ay pag-ingatang walang dungis ang sarili sa sanglibutan. Tama? So, papaano mo gagawin yon? Dapat, ang sinusunod mong turo, yung hindi ka madudumihan. Kasi minimaintain mo nga na malinis yung sarili mo. Therefore, the doctrine that you have to follow is hindi ka dudumihan. Dahil papaano ka magiging malinis sa sanlibutan kung tinuturoan ka ng ministro na pumatay? Sige nga. Paano ka magiging malinis sa sanglibutang ito kung okay lang sa pastor mo na magpakalasing ka? Okay lang kahit magsuot ka ng malalaswang damit. Paano ka magiging malinis sa mundong ito kung yung pope mo iniuugnay ka sa mga Buddhista at sa mga Hindu na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Sige nga, paano ka magiging malinis sa sanglibutang ito kung sasabihin ng pastor mo na ligtas ka pa rin kahit gumawa ka ng kasalanan? Sige nga, kayo sumagot. Papasa ka ba doon sa meaning ng relihiyon? Maintaining yourself clean and blameless in this world. Kung mismong mga nangangaral sa'yo, tinuturuan kang maging marumi. Diba? Ano sabi sa Biblia? 1 Timoteo 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nakikinig sa iyo. So, pwede ka bang ipahamak ng pastor? Pwede. Kapag hindi maingat at mali-mali ang turo ng pastor, kahit gusto mong mabuhay ng malinis, impyerno ka pa rin dahil ang tinuro sa'yo mali gusto mong mabuhay ng maayos sa Diyos. Pero sabi ng pastor, walang masama sa pag-inom at paninigarilyo. O naniwala ka sa pastor. So, dumalo ka sa party, nakipaglasingan ka doon. Party-party, dahil sabi ng pastor, no, wala namang masama doon eh. So, kumusta na yung sinasabi mong gusto mong maging malinis sa Diyos? Wala. Ipinahama ka ng pastor mo. So, ganyan kahalaga ang pamimili ng tamang church na aaniban. Hindi yan nadadaan sa pangalan ng relihiyon. Sabi nung iba sila daw yung totoo dahil nakasulat daw yung pangalan nila sa Biblia. Kami totoo kasi nakasulat yung pangalan namin. Ganun ba yun? Doon ba basis nun? Nakasulat yung pangalan, totoo ka na? Tatanungin ka ba ng Diyos, o ikaw ba, nag-iglesia ni Kristo ka ba? Ikaw ba, nagdating daan ka ba? O, nagsaksi ni Jehovah ka ba? Yung ba tanong kapag naghuhukom na? Ikaw ba, Romano Katoliko ka ba? Sumali ka ba sa Mormon? Hindi ka naman tatanungin ng Diyos dun pag naghuhukom na eh. Ang tatanungin sa'yo, ito, pakinggan ninyo, Mateo 7:21 hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. So, hindi tatanungin sa iyo kung anong sekta ka umanib. At mas lalong hindi tatanungin sa iyo kung nag-speaking in tongues ka ba o nagmilagro ka ba o nakatanggap ka ba ng milagro. Hindi. Ang tanong sa paghukom, ginanap mo ba ang utos ng Diyos? Yung kanyang kalooban, sinunod mo ba? Kaya malas mo, kapag ang pinasukan mong relihiyon, yung relihiyon na itinuturing pwede ng labagin ng utos ng Diyos. Tapos sinunod mo, naku, maiimpyerno ka kapatid. Maniwala ka. Sabi sa Biblia yan eh. Ito may papakita ko sa inyo. Sabi dito sa Isaiah chapter 4 verse 1, at 7 babae ay magsisihawak sa isang lalaki sa araw na yon, na magsasabi, kami ay magsisikain ng aming sariling tinapay, at magsusuot kami ng aming sariling kasuotan. Tawagin lamang kami sa iyong pangalan. Alisin mo ang aming kadustaan. Ano sabi? Meron daw diyang 7 babae. Na itong 7 babaeng ito, sabi nila, kakain kami ng sarili namin tinapay, magsusuot kami ng sarili namin damit. Pero dapat tawagin kami sa pangalan mo. Alisin mo ang aming kapintasan o kadustaan. Sabi ng 7 babae dun sa lalaki. Yung 7 babae na yan, mga kababayan, ay mga relihiyon. Dahil ang babae ay simbolo ng relihiyon. So, 7 relihiyon ang tatawagin sa pangalan ng isang lalaki. Sasabihin nila dun sa lalaki na yon,
tatawagin kami sa pangalan mo at aalisin mo ang aming kadustaan. So all of them were called according to one name. All of this religion will be called in one name, isang pangalan. Pero ang sabi nila, kami ay kakain ng aming sariling tinapay, isusuot namin ang aming sariling kasuotan. Yung tinapay, yun po ay simbolo ng aral. Yung kasuotan, yun naman ay simbolo ng katwiran. So, 7 babae na may kani-kanyang aral, may kani-kanyang katwiran, pero isang pangalan lang ang ginagamit. Ganyan po ang mga relihiyon sa ating panahon. Lahat sila gumagamit ng pangalan ng Diyos. Lahat sila gumagamit ng pangalan ni Kristo. Pero iba-ibang aral. Tama? May iba't ibang katwiran. So, tanong, nasa pangalan ba ang basis ng tamang aral? Sige nga kayo sumagot. Nasa pangalan ba ang basis ng tamang relihiyon? Sige, kung tatanungin kayo, diyan sa 7 babae na yan, na simbolo ng mga relihiyon, lahat yan tinatawag sa isang pangalan. Alin dyan ang sasamahan nyo? Iba-iba aral niya. Iba-iba turo niya. Nakuha nyo ba punto, mga kababayan? So, huwag kayong magpapaloko sa mga nagsasabi na sila yung totoo dahil nasa Biblia yung pangalan nila. May warning ang Biblia, awit 139:20, sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. See? Ginagamit ng kaaway ng Diyos ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Oh. Iba-iba ng turo pero iisa ng pangalan, di ba? So may magtatanong, bro, anong relihiyon po ninyo? Maraming nagtatanong sa akin. Hindi lang sa comment, hanggang sa email, hanggang sa messenger, may mga nagtatanong sa akin. Pastor, kapatid, ano po bang relihiyon ninyo? Well, alam nyo, never po akong nangaral ng tungkol sa relihiyon ko. Wala akong sinabi kailanman sa lahat ng mga video na kayo ay umanib sa amin, na sumama kayo sa aking reliyon. Ito yung pangalan ng reliyon ko, sumama kayo. Wala po akong ganong sinabi kailanman. Dahil ang layunin po ng inyong lingkod ay sabihin sa inyo yung mali at hanapin ninyo yung tama. Pag nalaman ninyo yung mali, iwan ninyo at hanapin ninyo yung tama. Kayo ang mismong maghanap at kayo ang mismong umalis sa mali dahil mas worth it yun. Mas mabuti yung pinaghihirapan ninyo at kayo mismo ang nakatuklas dahil alam nyo, mas higit na minamahal ang isang bagay na pinaghihirapan. Tama yung kasabihan na yon. Mas mahal ang bagay na pinaghihirapan. Pero kung tatanungin ninyo, ano ang relihiyon ko? Well, ako po ay isang Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist. Yung salitang Seventh-day Adventist ng isang sentence, wala po sa Biblia yan. Pero I will tell you na ang aral po ng aking inaanibang relihiyon ay purong biblikal. Based on my personal assessment, personal ko pong opinion yun. Hindi ko sinasabi na maniwala kayo sa paniniwala ko. So, bakit ako Adventist? Kasi, based on my personal assessment, nandyan sa relihiyon na yan ang mataas na pagpapahalaga sa mga batas ng Diyos. Yung ibang relihiyon, sabi nila, okay lang daw labagin ang utos ng Diyos, wala daw masama doon. Saan ka naman nakakita na Diyos mo, tapos utos niya, okay lang na labagin? Utos nga ng magulang mo, takot na takot kang suwayin dahil mapapalo ka ng nanay at tatay mo Tapos utos pa ng Diyos ang hindi mo papahalagahan. Yun nga utos ng gobyerno. Ingat na ingat ka dahil konting pagkakamali mo lang. Kung hindi ka kulong, magmumulta ka Tama? Tapos utos pa ng Diyos ang hindi mo papahalagan. Common sense naman yun, mga kababayan. Sa Adventist ko po nakita yung mataas na pagrespeto sa mga utos ng Diyos. Sa Adventist ko din nakita yung unique na pag-unawa sa prophecy ng Biblia. May basihan, biblikal, dokumentado. Kaya ang mga Adventista nakaugat yan sa prophecy. Kapag Adventista ka at hindi ka nakaugat sa prophecy na yan, peking kapatid ka, peking Adventista ka. Sabi sa Biblia, 2 Pedro 1:19, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. So sabi diyan, kami ay may panatag na salita ng hula. Pag sinabing panatag, hindi pa iba-iba, solido,
hindi magigiba. Kami ay may panatag na salita ng hula, kaya dapat panatag ka din doon sa prophecy na yon. Hindi ka hihiwalay doon. Kahit pa magalit yung buong mundo sa'yo dahil nasasaktan sila sa prophecy pinaniniwalaan mo, dapat panatag ka pa rin doon. Stay put ka lang doon. Sa Adventista ko din nakita yung disiplina sa pagkain at yung mataas na antas ng pagpapahalaga sa kalusugan. Pag sinasabi ng Biblia na marumi, marumi talaga yon. Hindi para kainin pa yon. Madumi nga eh. At ang marumi, delikado yan sa kalusugan. Sabi sa Biblia 44 ng Ezekiel, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Ano daw yung ipakikilala sa bayan ng Diyos? Yung pagkakaiba ng karaniwan at ng banal at yung pagkakaiba ng marumi at ng malinis. So ano pa? At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipapangilin ang aking mga sabat. Nakita nyo? So, lahat po yan is natagpuan po ng inyong lingkod sa Seventh-day Adventist. Sa iglesyang ito, sinusunod po ang aral ng bagong tipan. Pero hindi ibig sabihin, itapon mo na lahat ng nakasulat sa lumang tipan. Sabi nung iba, lumang tipan naman yung sinusunod nyo. May aral ang lumang tipan na nananatili sa bagong tipan. Yan ang dapat nyong malaman, mga kababayan. Hindi lahat ng nakasulat sa Old Testament inalis. Yung iba dyan, nag-exist o nag-remain hanggang sa panahon ng bagong tipan. At lahat po yun ay itinuturo sa iglesyang inaniban po ng inyong lingkod. Sabi sa Biblia, 2 Timoteo 3:16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Ano sabi? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Pag sinabing lahat, lahat talaga yun. Hindi bagong tipan lang. Hindi sulat lang ni Pablo. May nagtuturo ngayon sa YouTube Sabi, sulat lang daw ni Pablo ang dapat sundin Sukat alisin lahat ng iba pang aklat na kinasihan ng Diyos. Hindi daw yun para sa mga Kristiyano. Saan mo naman napulot na aral yun? Wala sa Biblia yun. Ang sabi sa Biblia, ang lahat, hindi lang sulat ni Pablo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsuway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Nakita nyo? So, yan po ang sagot ko sa mga nagtatanong sa akin kung ano po ang tunay na relihiyon at ano daw po ang religion ko. Again, hindi ko po kayo hinihikayat na umanib sa amin. Magsuri po kayo. Manalangin kayo sa Diyos. Ang Diyos ang mangunguna sa inyo at dadalhin niya kayo kung saan kayo lalong mapapalapit sa Kanya. Magandang araw po sa inyong lahat.